Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng i'rab, insyaAllah. Sa i'rab, balikan natin yung definition nito. Sa i'rab, huwa tagyiru awakiril kalim. Yung pagbabago-bago daw ng dulo ng salita. So, marami na tayo naging sample, di ba? Yung Zaydun, na siyang original na form, pwedeng magiging Zaydan o pwedeng magiging Zaydin. Magiging Zaydan kapag siya yung tumatanggap ng verb. At magiging Zaydin kung merong harfu jar. At Zaydun kung siya talaga yung subject. Ngayon yung pagtanggap sa verb, yung siya yung ginagawa ng verb o nung action dun sa sentence, ito yung tinatawag na awamil, yung pagiging awamil nila. Likhtilafi al-awamil, ad-dakila alayha. Na dun sa sentence, titingnan natin kung ilan ba yung tao dun sa sentence. Halimbawa, ja'a Zaydun, dumating si Zayd, ilan yung tao doon na tinutukoy? Isa lang, si Zayd lang. So Zaydun lang siya, yung original na format. Pero kapag sinabi, Ra'aytu Zaydan, ilan na yung tao doon? Ra'aytu Zaydan, nakita ko si Zayd. Ilan yung tao doon? Dalawa. Si Zayd at yung nakakita sa kanya. Ra'aytu Zaydan. Tapos isa pang sample natin, Marartu bi Zaydin. Actually, dalawa sila, pero ang pangunahin na dahilan kung bakit naging bi Zaydin o Zaydin dahil sa harfu jar na bi. Sa lafdan at takdiran, sa lafdan, maaring magiging an-in-un nga ang dulo ng salita. Kasi siya ay mu'rab. Yung katulad ng sample natin, yung salitang, yung pangalang Ali, pwede siya magiging aliyun, aliyan o aliyin. Pero yung isa, takdiran, nalalaman natin na siya ay yung subject, yung ginagawa ng verb, o kaya merong harfu jar, pero hindi nagbabago yung kanyang dulo. Hindi nagbabago yung kanyang dulo ng salita. So, sa pagpapatuloy, inshallah, sige nga, yung ikhtilaf al-awamil, yung pagkakaroon ng iba't ibang mga, yung awamil o amil, plural ito ng amil, yung mga tao o kumbaga, bahagi nung sentence na yon. Li-ikhtilafil awamil, sino ba tayo? Tama, ito na nga yan. Yung ikhtilafil awamil, hindi kasama rito itong sinasabi nila na karaja bihi ma'ida tagayyara akhirul kalimati bi ikhtilafil lugat. Kung nagbabago yung dulo ng salita dahil lang sa magkaiba yung salita na ginamit o yung wika na ginamit, yung language, fahada la yu'addu i'raban. Yung nga, halimbawa, hindi ito may tuturing na i'rab. Halimbawa, yung haythu. Ang haythu originally ay mabni talaga. Haythu talaga siya, mabni, hindi siya nagbabago. Hindi siya magiging haytha, hindi siya magiging hayfi. Mabniyatun ala dammin. Siya ay mabniya sa damma. Damma talagang dulo niya. Haythu. U. Kapag hindi mu'rab, hindi nagbabago yung dulo niya, ang tawag ay mabni. Mabni, ibig sabihin, yung mabni o bina, bunya, bahay o building. Hindi na siya maililipat. Yun ang ibig sabihin ng mabni. Hindi na siya maililipat. Stable na siya. Kahit anong mangyari, ang haythu, haythu. Hindi siya magbabago. Bawa, min haythu, magiging haythu pa rin siya. Hindi siya magiging haythi. Pero yung mga mu'rab na salita, min zaydin, min aliyin, magbabago yung dulo niya. Magiging kasaratain kapag naunahan siya ng harfu jar. Pero itong haythu, hindi. So ito ay mabniyatun alad dam, damma talaga yung dulo niya.
Lakin ba'dul Arabi bay yubniha alal fathi. Pero ilan sa mga Arabo, ang pronunciation nila nito haytha. Wa ba'duhum yaqulu haythi fa yabniha alal kasri. So yung iba ginagawang fatha, yung iba ginagawang kasra. Tagyirul akhiri huna laysa li ikhtilafi al-awamili walakin li ikhtilafi al-lugha. So itong pagbabago ng dulo ng haythu dito ay hindi dulot ng i'rab. Ang nagdulot dito ay ang pagbabago-bago lang ng kumbaga sa pagsasalita ng mga Arabo. Iba't ibang mga Arabo, haythu, haytha o haythi ang pronunciation nila dito. So nga lafdan o takdiran, yani anna tagyir kad yakunu lafdan wa kad takunu takdiran. Maring nagbabago yung dulo ng salita. Lafdan, literal na nagbabago. Zaidan, zaidun, zaidin. Aliyan, aliyun, aliyin. Pero yung isa, na sample natin kahapon, hindi nagbago. So takdir, yung kanyang pagbabago ng i'rab. Yakunu lafdan idha kana akhirul kalimi harfan sahihan. Yung mga salita na sahih, mga pangalan ng mga tao na sahih, ibig sabihin regular yung kanilang spelling, pwede magdudulo. Magdudulo siya ng a-i-u. Magkakaroon siya ng a-i-u. So ito nga ay takdiran. Weda kana akhiruhu harfa illa. Mathalan niya, kama Muhammadun. So yung harful illa, so ito lang yung katulad ng Ali o katulad dito Muhammadun. Dahil nga kama, ang ibig sabihin ng kama, ito ay fi'lun madi, ito ay past tense. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatuhu wa alamatu raf'ihi dammatun dahiratun fi akhirih. So ito rin yung isa sa mga format ng i'rab. Ang bawat salita kapag hinihiwa-hiwalay siya sa i'rab, ina-identify siya kung ano ang kanyang amil, anong klaseng amil siya doon sa sentence. So dito sa kama Muhammadun, yung kama, ito nga ay fi'lun madi, past tense. Pero Muhammadun dito, ito ay fa'il. Kama Muhammadun, tumayo si Muhammad. Sino ang tumayo? Si Muhammad. So siya ang fa'il, siya ang gumagawa. Hindi siya ang ginagawan, siya ang mismong gumagawa. Marfu'un, ang Muhammadun ay marfu'un, marfu'. Bakit? Bakit tinawag na marfu? Yung Muhammadun, kapag marfu, Aning dulo? Un. Kapag un ang dulo, marfu. Kapag mansub, anong dulo? An. Kapag majrur ang nung dulo? In. Yun siya. So, fa'ilun, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, at ang palatandaan ng kanyang pagiging marfu, dammatun, dahiratun fi akhirih. Ang dammatun, to, na dahir, kumbaga lumilitaw o obvious sa kanyang dulo. Lian na akhirahu harfun sahi. Dahil ang dulo ng salita nito ay harfun sahi. Kumbaga, nagbabago-bago siya an in un. An in un. Pero yun nga kung magiging takdiran kung ang dulo niya ay harfu illa, yung katulad nga ng isa na tinalakay natin kahapon. So yung nga, kama isa, yung kanina sample natin, kama Muhammadun, tumayo si Muhammad. Dalawa yung klase ng salita na naririto. Di ba? Kama, aning kama? Isim o fi'il? Fi'il, tumayo siya. Muhammadun, isim. Ngayon, gamitin natin yon dun sa kama isa. Kama, ganun din, fi'lul madi, past tense. Tumayo si isa, kama isa. O kama, tumayo siya. Yung isa, fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi, dammatun, muqdaratun, alal alifi, man'a, min duhuriha, at ta'adduri. O ta'adduri. So dito yung isa,
siya ay fa'il din, katulad ng qama Muhammad. Pareho lang sila. Qama Muhammad, tumayo si Muhammad. Qama Isa, tumayo si Isa. So siya ay fa'il, siya mismo yung gumagawa, at siya ay marfu. Itong Isa, bagaman ang dulo niya ay hindi nagbabago, itinuturing siya na marfu. Kasi ang alama, palatandaan ng kanyang pagiging marfu, ay damma na takdir. Kumbaga, ina-assume na damma yun dahil ito ay alif, ang dulo niya ay alif na pinagbabawalan sa paglitaw nito dahil nga sa illa. Kumbaga, ito ay alif na mayroong dahilan kung bakit siya ganyan. Kasi yan talaga yung spelling niya. Pero siya ay itinuturing na salitang ma'rab. Fatagayyara akhirahu lakin takdiran. So yung kay Isa, yung pangalang Isa, itinuturing na nagbabago ang kanyang dulo. Tuturing na nagbabago yung kanyang dulo. Although, qama Isa, kumbaga, kung ibang pangalan ito, halimbawa Muhammad, qama Muhammadun, ito. Pero Isa, hindi siya nagbabago. Pero takdiran, kinikilala siya na nagbabago. Walihada naqulu, dammatun, maqdaratun alal alifi, muni'a min duhuriha at ta'diru li'annahu yata'addaru. So ito yung kalagayan ng Isa, yung kanyang alif maksura ay hindi magbabago, hindi magiging an-in-un, pero nalalaman natin, naunawaan natin na ito ay nagiging nagbabago-bago rin, kumbaga yung dulo niya takdiran. Wa yakunu takdirul harakat khasan bihurufil illa. Nangyayari lamang yung pagiging takdir ng mga salita na katulad ng Isa doon sa ang mga dulo niya ay huruful illa. Ito na nga yung kabilang dito yung alif maksura. Walakinnaha takhtalifu fima bainaha baina thaqali wat ta'adduri fal alifu wa hiya a'alluha. So yung alif ay kabilang dito. La yadharu alayna dammatun wala fathatun wala kasra. So hindi ito mangyayari sa damma na nasa dulo kasi magbabago-bago yung damma. Pwede siya magiging an-in-un. Yung fatha, ganun din. Pwede siya magiging an-in-un. Yung kasra, pwede magiging an-in-un. Lahat yun. Pero maaring magkakaroon ng iba pang harfu illa, bukod nga doon sa alif, yung waw at ya. Walakin al-waw wal ya wa huwa ahwanu ahwan min al-alif. Sa yung waw at ya, pwede rin silang mga dulo ng isim o ng mga salita na takdir. Wadhalika li'anna al-waw wal ya tadharu alayhima al-fathu. So halimbawa dito, yung waw at ya daw sa dulo ng salita, yung kanina alif talaga Isa. Although ganyan ni tsura niya, pero ang basa niya talaga Isa, para siyang alif. Alif madda, Isa. Kasi yung parang ya na yan, ang tawag diyan alif maksura, binabasa siya bilang alif madda. Ngayon dito sa sample, lan nad'uwa min dunihi ilaha. So dito yung salitang nad'uwa, ang ibig sabihin nito, wala kaming pagdarasalan na liban pa sa Kanya na sino mang Diyos. Wala kaming iba pang Diyos na pagdarasalan liban sa Kanya, liban kay Allah. Yung nad'uwa rito, yung wa, ang original nito, da'a, nanalangin siya. Da'a, at dahil ito ay mutakallim, da'ay na o da'aw na. Pero ito, magiging present tense, nadu'u. Nadu'u. Pero dahil nagkaroon ng lan sa umpisa, di ba nabanggit ko na ito nung nakaraan? Merong lam, merong la, merong lan. Lam, past tense. La, present tense. Lan, future tense. Lan nad'uwa, kaya siya nilagyan ng alif, ng fatha, sa dulo niya dahil sa lan. Kung lam ito,
waw lang ang dulo niya. Kung la ito, waw lang ang magiging dulo niya. Pero dahil sa lan, nagkaroon ng fatha. So nga, tadharu al-fatha, dahil dito, lumitaw yung fatha. Walya'u tadharu al-fathatu alayha aidan. So ganun din yung ya. Maaring nasa dulo siya ng salita, pero maglalagyan siya ng fatha rin. Halimbawa, fatakulu, halimbawa sasabihin mo, ra'aytul qadiyah. Nakita ko ang qadi. Yeah. Kasi siya yung receiver ng salita, ng verb. Ra'aytul qadi, ang qadi, ibig sabihin ng qadi, judge. Ano ibig sabihin ng ra'aytu? Nakita ko ang judge. Ilan yung kumikilos dito sa sentence na to? Dalawa. Yung qadi at yung nakakita sa kanya. Yung nakakita, ra'aytu. Pero ang nakita, ang dulo niya palagi, dahil siya yung tumatanggap ng ra'a, siya yung nakita, ang dulo niya magiging fatha. Kaya ito, ra'aytul qadiyah. Hindi siya nananatiling ra'aytul qadi. Nagkaroon pa rin siya ng fatha. Pero dito, ra'aytu Isa, nananatili siyang alif, madda. So ito yung ibig sabihin dito, na mayroong mga instances na ang waw at ya, na bagaman sila ay harfu illa, maaring magiging fatha ang dulo nila. Dahil sa mga sample na to. Wala tadharu alayhima dammatun wala kasratun. Pero dito sa dalawa na ito, hindi siya magiging damma o kasra. Halimbawa yung nad'u, hindi siya pwedeng magiging nad'uwi o nad'u'u. Nad'u lang talaga siya. Nad'u. Dito kaya siya naging nad'uwa dahil sa lan. Dahil sa lan. Pero kung magiging o i, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Lakin nakul, pero maaaring mangyari, muni amin duhuriha at thakalu. So dito, hindi siya nagiging kasra o damma dahil sa pagiging thakil, parang magiging mabigat. So ito mga bagay na ito, malalim na ito masyado. Okay, pero mainam na maunawaan. Mainam na maunawaan. Pero bihira ito actually mga ganyang salita. Ang karamihan kasi ng mga salita talaga sa Quran, sahih. Yung kanyang dulo ay an-in-un talaga na malinaw, yung dahir. So ito, mainam lang na malaman natin kasi maaring merong kopya ng Quran, halimbawa mga libro sa mga libro na meron siya mga aya ng Quran na walang haraka. Alam natin, ang basa dito, lan nad'uwa. Lan nad'uwa, hindi lan nad'u. Kasi dahil sa lan. Singa, yani, an naduhurad damma alalya, thakilun. Ang pagkakaroon ng damma ng u sa ya ay mabigat. Waduhurul kasra alalya, thakil. At ganyan din yung kasra sa ya ay mabigat din. Yung magkakaroon siya ng tunog na yu at yi. Insahha, an tuksara, fatattafiku hurufal illa at thalatha, fi annahu yuqaddaru alayha ad-dammu wal kasr wa amma al-fathu fataqaddaru ala al-alifi wa tadharu ala al-wawi wal ya. So dito, yun nga, maaring mangyayari na yung waw magkakaroon ng fatha at ganoon din naman yung ya. Maaring magkakaroon. Pero kung magkakaroon ito hindi magkakaroon ng damma talaga at kasra. Pero yung ito, maaari siya magiging pa rin kasra. Halimbawa, minal kadi o ilal kadi, pwede rin, inshallah. O kaya, ja'al kadiyu, pwede rin, inshallah. So nga, takhtalifu aidan fi annahu yuqalu fil alif. So maaari mangyari din sa alif. Muni amin duhuriha at ta'addur. Wa fil ya'i al-waw at-thikal. So magiging mabigat naman sa ya at waw. Medyo mahirap maintindihan ito actually. Pero hindi na natin masyadong palalalimin ito kasi doon na tayo magpo-focus. Babalikan naman natin ito doon na sa application.
sa application na inshallah. Pero may mga sinisingit-singit naman dito ng mga palatandaan o mga sample na mas maintindihan natin inshallah. Liannahu yumkin an naqul, pero pwede nating sabihin, yun nga, yung kadi kanina, di ba? Ra'aytul kadiya, nakita ko ang kadi. Naging alif, naging fatha yung dulo niya. Pero pwede mangyayari, ja'al kadiyu. Dumating ang kadi. Yumkinu, lakin thaqilatun, pero mabigat siya na, kumbaga, ma-pronounce. Pero, yun lang yung tawag nila, kumbaga. Ja'al kadiyu. Bakit siya nagiging mabigat? Kasi nagiging, kumbaga sa pronunciation, ang mga diphthong, kahit sa ano sa Tagalog, may mga diphthongo. Yung mga salita ng dulo niya ay o kaya aw. Yung kinulakin thaqilatun, wa yung kinu antakul, marartu bil kadi, lakin naha thaqilatun. So mabigat pa rin pala yung tawag nila dito. So yung kadi, balikan natin ra'aytul kadiyah, pwede. Nakita ko ang kadi. Ja'al kadiyu, pwede. Dumating ang kadi. Tapos ito, marartu bil kadi, pwede rin. Pero, ra'aytu Isa, ja'a Isa, marartu bi Isa, hindi siya nagbago. Pero dito sa kadi, yung dulo niya ya, katulad din ng Isa, parang ya, pero alif talaga siya technically. Yung Isa hindi nagbabago, ito nagbabago. Walihada qala al-ulama'u fil alifi mana'a min duhuriha at ta'addur. Ang alif ay, kumbaga, nagbabawal na lumitaw ang i at u sa tunog nito. Nananatili siyang Isa. Pero, waqalu fil wawi wal ya, mana'a min duhuriha at takal. Pero, maaaring mangyari ito sa salita ng dulo ay waw at ya. Halimbawa nga yung lannad uwa at yung kadi, pero ito ay tinuturing na mabigat. Alhamdulillah. Pero ang buod dito, pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Naintindihan ba ninyo? Yung alif baksura, hindi talaga siya magbabago. Alif talaga siya. Isa, asa, ano pa bang salita? Khala, lahat ng yun, puro alif talaga yun. Hindi siya magkakaroon ng i at u. Pero yung mga salita na nagtatapos sa waw at ya, maaari siya magiging wa. Kung pwede. O maaari siya, ibig ko sabihin pwede kasi dun sa lannad uwa kanina, hindi naman siya pwedeng uunahan ng harfu jar. Kasi yung nad-uwa, fi'il. At ang fi'il, hindi pwedeng uunahan ng harfu jar. Yung nadu'u. Ngayon, itong kadi, pwede siya magiging kadiya, pwede siya magiging kadiyi. Pero yung isa, isa lang talaga siya. Hindi siya magbabago. Idan, ahkamu huruful illa, so itong mga huruful illa, yung alif, yuqaddar alayha bi jami'il harakat. Ang alif ay magiging mu'rab, ang mga salita na nagtatapos sa alif ay mu'rab. Pero takdir, ina-assume lang na nagiging i at u yung tunog niya, although palaging tunog niya, laging dulo ay a, isa, asa, at iba pang katulad nito. Wa yuqalu mana'a min duhuriha at ta'addur. Wal wawu wal ya at yung waw at ya, yuqaddaru alayhima ad-dammatu wal kasratu faqat. Pero yung damma at yung waw at ya, so pwede siyang mababago. Pwede siyang magiging a, i, u. Halimbawa nga yung kadiya, kadiyi at kadiyu. Depende sa gamit. At yung damma, so yung damma at kasra pwede sa waw at ya. Pero maaaring magiging takdir ang damma at kasra sa kanya. Watadharu alayhima al-fatha. Pero dahir o malinaw yung pagkakaroon nito ng alif, yung ra'aytul kadiyah. Wa yaqalu fima idha quddiratid dammatu al-kasra mana'a min duhuriha at-thaqalu duna at-ta'addur. So itong mga bagay na ito actually, ano na yan Kung hindi may masyadong naintindihan, walang problema.
Kasi konti lang yung mga salitang ganyan. Ang mahalaga, naiintindihan mo yung nangyayari, bakit siya nagkaganon. Sige nga, balikan natin ito. Ito yung maganda sa libro ni Sheikh Al-Uthaymin, binabalik-balikan niya. Law qala qailun minan nasi, halimbawa sasabihin ng tao, ja al-qadiyu, dumating ang qadi. Qulna hada khata. Lam yantukul arabu bihada lianna ad-damma yukaddaru alayya yukaddaru alal ba'i takdiran, alal ya'i takdiran. So yung jaa al-qadiyu, di ba kanina may sample, di ba, jaa al-qadiyu? So pwede siya, actually, pwede. Technically pwede. Ito jaa al-qadiyu. Pwede siya technically. Pero, yung mga Arabo kapag magsasalita, hindi na nila sinasabi yung qadiyu kasi mabigat. Ibig sabihin, pinuputol na nila. Pinuputol na nila kaya sinasabi na lang nila, ja al-qadi. Na dahil dito, yun nga, nasasabi siya na siya ay takdir. Itong pagiging pananatiling ya ng dulo ng salitang qadi sa ja al-qadi. So, hindi raw ito binabanggit ng mga Arabo sa ganitong paraan. Lian al-dammatu yukaddaru alal ya'i takdiran. O ngayon, dito naman, ra'aytul qadiyah, pwede mo bang sabihin ra'aytul qadiyah? Sahih, pwede. Lian al-fatha tadharu alal ya'. Pwede kasing ya, pwede magkaroon ng fatha. Pero kung halimbawa sasabihin mo, marartu bil qadiyi, pwede naman, kasi nga merong harfu jar, pero ganun din, hindi mo na kailangan sabihin qadiyi, sabihin mo na lang qadi. Kasi mga Arabo, hindi na nila ito pinopronounce dahil nga mabigat din. Dahil mabigat din. Kaya sinasabi lang nila qadi, hindi na qadiyi, hindi na qadiyah. So yun ang dahilan dito. Panghuli, wa amal alifu fala tuntiku al-arabu alayhi bi ayyi harakatin. Pero yung alif na nasa dulo, halimbawa nga yung isa, walang nilalagay na haraka ang mga Arabo dito kahit na ano. Alang talaga siya. Lianda dalika mutaaddirun wallahu a'lam. Dahil ang alif ay mutaaddir, kumbaga pinauumanhinan na siya na mananatili siya na alif kahit anong mangyari. Hindi siya magiging an-in-un. Talaga ang kanyang dulo. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah next week. Dadaanan lang natin itong review na ito, tapos mag-focus naman tayo sa exercises inshallah. Lahat ng mga pag-aralan natin, i-apply natin sa Suratul Fatiha. I-arab natin ang Suratul Fatiha inshallah at iba pang mga surah para may kumbaga mayroong practical application agad yung mga pinag-aralan natin inshallah. Tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.